Nalilito ka pa rin ba sa pagsusulat ng red shorthand? Huwag kang mag-alala, madali lang yan. Ganito kasi yan. Ang red shorthand ay isang uri ng phonetic writing. Ibig sabihin, hindi ito nakabase sa spelling ng salita, kundi sa tunog o bigkas ng salita. Halimbawa, sa Filipino, kapag binigkas mo ang salitang ate, ang magiging tunog nito ay a, t, e. So, ate. Sa salitang isda naman, ang tunog nito ay e-s-d-a. So, isda. Susunod ay laro. Sa bigkas natin sa laro, ito ay komposisyon ng L-A-R-O. So, laro. Sa halimbawang mapa naman, ito ay binubuo ng tunog ng M-A-P-A. Mapa. So, bawat tunog ay may katumbas na simbolo. Gets ba? What? Katulad ng pagsusulat ng Filipino, ganun din sa Ingles. Sabi nga, write what you hear. Ibig sabihin, isusulat ang maririnig na tunog o bigkas at huwag nang isama ang mga silent letters. For example, the word eight. From the word eight, the sound combinations are A and T. So, eight. Kung kukumpara natin sa Filipino na ate, ang ate ay sinusulat lahat ang letters kasi naririnig natin lahat ng tunog ng salitang ate. Samantalang ang 8, walang letter E kasi silent itong letter E. Remember, write what you hear and discard the silent letters. So next is the word sight. Sa sight, papalitan natin ng letter S ang letter C at tatanggalin ang letter E. So S-I-T. Sight. Wow. Next is the word phone. Ang letter combination nito ay F since ang PH ay sound as F, then O and N. Again, ang letter E ay silent kaya hindi na natin ito isasama. Isa pang halimbawa ay ang word na gem. Sa sound ng gem, papalitan natin ng J ang G dahil sa sound nito. J-E-M, gem. Ang sekreto ng red shorthand ay simple lang. Pakinggan mo ang tunog ng salita, then isulat ang kantumbas na simbolo. Isulat ito ng tuloy-tuloy at hindi gawing parang drawing. Gets na ba? So, ewan ko na lang talaga. Follow mo ako para matuto ka. Bye!